kanyang pinatuloy. Kaya, mapapalad ang bawat kalagayan niyo, pagkat kayo na nga, isa sa winika ng kanyang kabanalan, pinili niya sa gitna ng sanlibutan. Naway mga iniibig kong mga minamahal, sa bahaging pagkakapili sa inyo, na hiniram ng kanyang kabanalan, higit-higit magsusunod. Naway ang pagkakapili ay hindi na muli pagkakapili. Pagkat katotohanan ang bahaging nagaganap sa daigdig na inyong kinalalagyan, ay hindi nyo ganap na talos at hindi nyo naman. Kung kaya ang magiging sandigan lamang ninyo ang katatagan ng inyong pagtitiwala at pananampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus, pagkat si Kristo Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Naway ang pagiging ilaw ng sanlibutan, nandiyan na ang ganap sa puso at isip ninyo. Paghakbang nyo sa pangyapak ng inyong mga kalagayan sa man ito'y dako sa bahagi ng iba't bahagi ng daigdig. Ilaw na yan ay patuloy na magpapatuloy na liliwanag upang ang lahat na nasa kadiliman, ito ay mataliwan ng kanyang kalagayan. Mga inibig, tandaan nyo, winika ko na kayo ang naging mapalad. Lahat ng napasakop at napaloob sa paaralan ng buhay. Tandaan ninyo, mga minamahal, mga nilalang kayo ng Diyos. Datapos ang pagkalalang ninyo at pagkatawag nyo, ibinukod kayo sa gitna ng sanlibutan. Bakit kayo ibinukod? Pagkat kayo nga ay nagtiwala, sumamba sa kanyang pagka-espiritu at katotohanan. Bagamat hindi niyo siya nakikita, hindi niyo siya naikipo, datapat na darama niyo ang kanyang presensya. Kung magkagayon, kayo na nga ang naging mapalad. Bahagi, kalooban niya ang masunod. Kaloob ng kanyang kadakilaan ang nagkakaroon ng kaganapan. Sa bahaging pagtitigat, pag-iin niyo magtitiis ang bahagi ng pagkakain ninyo ng pasasalamat. At baga ang ibig sabihin ng pagkakain ng pasasalamat? Hindi ba isang tao ninyong pagsusunikay, gumagawa, ginagampanan ng bawat tungkulin na sa inyo pinagkatiwala kung magkagayon? Mga minamahal, pinaabot sa kriti ng kanyang kabanalan, lahat ng mga kerubines sa kalangitan, mga apostles, lahat ng kanyang kabanalan pagbati sa inyo, ang inyong hain ay mas tinanggap ng kanyang kadakilaan na may kabawang masukaya. Mapapalad kayo pagkat sa tuwina ay hindi kayo naghihinanod. Hindi inalintana ang inyong pagkapaguran. Lahat kayong manggagawa sa paaralan ng buhay na mga tinatakan bilang tinagurian kayong mga espiritismo. Katotohanan sa sanlibutan inyong kinalalagyan. Maraming naghahayag, maraming nagsasalita ng naayon sa pangalan ng kanyang kabanalan. Dapat ito nga kayang lahat na nagsasalita sa pangalan ng kanyang kabanalan. Ito kaya ay katotohanan. Ito nga kaya ay namumutangi nga sa kanilang mga puso. Mga minamahal, hindi lahat na naghahayag ng salita ng Diyos ay mula sa kanilang kaisuran ng Diyos. Dapat kayo bilang tinuluan at kinaralan. Pagkat ang bawat sa isa sa inyo nang tanggapin niyo ang paniniwala at pananampalataya niyo, tinutungan kayo ng apoy ng Espiritu Santo ng katotohanan. Sa mga trip, ito ang nilalagak sa buong iyong pagkatao. Ngayon kayo nagsusunikay, ngayon kayo nagsisikap. Ano ang layunin ng bawat isa? Hindi baga ang pangako ng kanyang kadakilan na pagdating ng panahon na paglubog ng sikat ng araw sa bawat inyong mga buhay, ang makamit niyo ang tunay na katagumpayan. Makamit niyo yung pangako na sa kanyang kinalalagyan ay merong mga tahanan na iniandaan sa inyo. Mga hinihintid, kami mga kabatayaan na sa inyo yung kumapagitna. Ang kagalakan ay dumurunsan kung ang bawat kautusan ay nagagampanan ninyo ng walang kakulangan at walang kaganyaman. Hindi niyo inalintana ang sakit, ang kirot, anumang bahagi na darama ninyo kapigkatian sa gitna ng sanlibutan. Hindi ninyo ito inalintana. Manapay, nagpapatuloy ang bawat iyong kabuan at kalagayan. Pagkat ito ang nasain ng kanyang kalagayan. Pagkat winika pa rin ang dakilang Panginoon, kayo pa rin yung kanyang mga sundalo sa gitna ng sanlibutan, nakikibaka. Ano ba ang inyong pinakikibaka? Binabaka nyo ang kamangmangan ng sanlibutan.
kundi ang inyong higit na pinagkakalog sa bagay ng sarili, yung karunungan na binibigay sa inyo ng kanyang kabanalan. Kaya mga minamahal, higit kayong magsumikay, higit kayong magpatuloy sa bawat tungkulin. Anumang antas ng tungkulin ay pinagkalog sa inyo ng kanyang kalagayan. Pagkatandaan nyo mga iniibig, lahat kayo pantay-pantay sa paningin ng dakilang Ama. Walang mahirap, walang mayaman, walang dukao, pantay-pantay, nag-aral man o hindi, iisa lamang kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang paggawa na taglay ang kadalisayan, paggawa na may katapatan, paggawa na hindi niya tinatalikuran ang kanyang tinanggap na tungkulin. At kalinsabay, pag-ibig na katotohanan niya ito sa kanyang paggawa. Paggawa pa rin na nakapalit sa bahagi nito upang ang kalooban ng kanyang kadakilaan ay masunod. Masunod ang kalooban ng Ama, hindi kalooban ng inyong mga tao. Pagkat bibigkain ko sa inyong kalagitnaan, mga minamahal, sa sandali nito, pasakdibi sa akin ang kanyang kabanalan. Sa libutan na inyong kinalalagyan, kayo ang pag-asa. Kayo ang mga dinirang sa mga Kris. Binigyan kong kayo ang pag-asa. Pagkat nasa inyong mga puso ang kadalisayan, nasa inyo ang ilaw ng sanglibutan. Sa mga kapatid, sino ba ang ilaw ng sanglibutan? Ang kadakilaan ni Kristo Jesus. Sa kadalisayan ng bawat inyong mga puso, siya'y laging nananahan. Kung magkaliw, kung siya'y nananahan. Yung mga napupuspos ng kadiliman sa kasalukuyan, sa sanglibutan na inyong kinalalagyan, kayo ang mag-aako nito. Binigyan kong kayo mag-aako nito. Pagka itong pumasok yung pecha nito, mula 1 hanggang 12 na bilang nakapanood dito ang kapangyarihan ng 4 na prinsipe ngayon ay masusunod at kanilang ibibigay ang lakas ng kapangyarihan nilang kanilang kamay. Binigyan ko ito upang sa pamamagitan ninyong tagayan ilaw yung liwanag, kayo ang makakapagbigay, makakatulong upang ang bahaging magaganap kahit papano ay bigyan niyo ng kaganapan at katuparan sa iyong mga pananampalataya, sa iyong gagampanan. Nagtitiwala kayo sa kapangyarihan ng dakilang Panginoon, nakaisan niya kayo sa mga aming mga kabatlayaan, nakikiusap at nagsusumamo kami sa inyo pagkat ang magaganap sa daigdig niyo itong taon ito. Ito'y nakakagimbal. Datapot, binibigak man ito sa inyo, huwag kayong mga tao. Pagkat katulad ng aking binigat sinabi, kayo ang hinirang at pinili. Nasa inyong liwanag. Sa mga kapatid, kung magkakabiskis kayo sa paggawa, sa pananalangin ng isang taimtim, ang mga magaganap, ito'y bibigyan ng hangganan. 4 o 5 tatsulot na hugis, ito ay lupa, tatapos ito'y bubugan ng kapoy. Kalinsabay ang ahon ng tubig, ito'y darakal. Bahagi ito at bahagi din ng hangin, ito'y mananlasa. Sa mga kapatid, kung ito'y nakapaloob sa taong itong pumapasok, mga iniibig, magsipaghanda kayo. Ng pag-ibig, kayo ay magkabigis sa isang panalangin. Panalangin na ito'y bibigyan ng kanyang kadakilaan katulad ng aking unang pagbati, ang liwanag ng kalamitan ay nasa inyo. Mga kapatid, taglay ng mga kalagayan ninyo. Kaya wala kayong dapat ikatakot at wala kayong dapat pangamba. Kundi ang inyong tutulungan ang mga kapwa nyo nilalang na napupuspos na ng kadiliman, napupuspos ng kasakiman, kung kaya ang bahagi nito ay ito'y padadaloy sa daigdig ninyong kinalalagyan. Bahagi ng karagatan ay kukuha, bahagi ng hangin sa inyong papapid, yan ay kukuha din. Tulad na ng aking wika sa inyo, wala kayong dapat ipangamba. Pagkat pangako pa rin ng kanyang kadakilaan, yung mga nagtitiwala sa kanyang pangalan, sila'y nakasalalay sa kanyang mga pagkain. Kung magkagayon ng minamahal. Ito'y akin lamang pinaunang wika sa inyo, pagkat sa bawat gantong kaparaanan, inihahayag ang bahagi nito upang lagi kayong handa sa pamamagitan ng pagkakabigis ninyong panalangin. Ang inyong tinig ay malakas na didingin ng ating Ama sa pagbibigis niyo, pagkakaisa, pagkat kayong lahat
na nag-aaral sa katarungan ng buhay. Bibigkain ko muli sa inyong kalagitnaan. Hindi na kayo mga pangkaraniwang mananampalataya. Sa kalakhan ng daigdig na inyong kinatutuntungan, ibinukod at itinangi kayo ng kanyang kabanalan. Anong kadakilaan? Kung kayo'y itinangi, ano ang dapat niyong isabuhay? Gawin ninyo ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan. Ano ang kautusan? Yung naunawaan ninyo, yung nakilala ninyo, na alam niyong tama, ito'y sa buhay niyo, gawin ninyo ng walang pag-alinlangan. At ang pagtulong ninyo, panalangin higit ang inyong may bibigay. Pagka yung mga natutustos ng kadiliman, sa pamamagitan ng taimtim ninyong pananalangin, kalakbay kami mga banal. Ito ay didinggin ng ating Ama upang pagliwanagin ang kaisipan ng mga nadidilang kaisipan. Yan ang pasakdili ng ating Ama. Kung hindi ko iahayag sa inyong kalagitnaan, pananagutan ko ito sa kanyang harapan. Yan ang lamang ang aking may babahagi sa simandaling ito. At nagkasunod pa ako, hindi ko ang oras, kung kaya ang buong kaliwanagan, aking iiwan sa inyong kalagitnaan. Tanggapin ninyo ang pagpapalang walang hanggan, ang siyang binabahagi at inilalambong ko sa bawat inyong ulunan. Ako pa rin ang inyong kapatid sa katotohanan. Arkanghel Rafael, Dr. Spiritual, paalam. Ayun, salamat po Banal Hermana Elizabeth Hernandez mula Bayong Aslag Medium.